ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito pa rin po ako sa Buena Vista, Quezon. Meron pa rin po akong iba-vlog na property. Siya po ay 8.4 hectares. Mula po sa Rotonda, yung pinag-umpisahanan ko kanina or town proper po ng Buena Vista ay nasa 8 kilometers po ang layo niya. Then kita nyo naman po kanina yung binaybay namin. Yun pong binaybay ng una kong pasada ay siya po ay provincial road. Then pumasok po kami dito sa barangay road na to. Yun nga po, inabot po siya ng 8 kilometers. Ano po? Then yung pong natututukan na yun ng aking camera, yan po yung barangay road papunta po dito sa property. Then ito pong 8.4 hectares ay yung nasa titulo niya ay hindi po talaga siya gilid mismo ng barangay road. Pero binili na po ng seller ito pong barangay road, ito pong gilid na ito ng barangay road na nasa 18 meters, 18 to 17 meters po ang frontage niya dito sa barangay road. Yan po ay nagkabilihan na kaya wala na po tayong problema dito. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 8.4 hectares ng Buena Vista, Quezon. Okay, ayan po yung start. Yan po ay hinakbang ko na kaya nasabi ko po sa inyo nasa 17 hanggang 18 meters ang frontage niya. Ito na po yung area. Dito pa lang po sa bungad, ayan, makikita po natin may malaking puno ng Nara tree. Then ayan, may mga saging po dyan sa side na yan at mga nyog. Okay, tara po kuya. Puntahan natin yung property. Opo. Okay, ito po ay medyo sapa-sapa po siya. Pero wala po siyang tubig. Ano po? Then, ayan, yung side na yan. Hindi na po siya kasama. Etong garahe na yan. Ipapakita ko lang po sa inyo yung example na pwede po nating ganyanan yan. Gawing kalsada, papasok po doon sa property. Ito po ay pabuka. Ano po? Palawak po doon sa likuran. Ayan, about po sa electricity. Ayan, meron po tayong poste ng kuryente. Pero ang cellphone signal po ay wala. Okay? Tara po, maglalakad na tayo. Okay, dito po sa side na to. Ayan, pantayin po itong side na are. Ano po? Ayan. Ayan, papunta po yan doon. Ito lang po yung part na medyo wala pong nyog dito. Ano, kakaunti po yung nyog dito. Ayan, sagingan po ang nandito sa area na to. Ayan, pantayin po siya. Kasama pa rin siya, kuya. O, itong bakod na to. Ito na. Okay. Ito na po yung property. Ayan po yung may aso. Butit nakatali. Baka tayo habulin. Madalas po sa aking pagbablog ay naghahabol sa akin ay kalabaw o kaya ay baka. Ngayon naman po ay aso. Ayan. Kasama po itong kubo na to. Dito po sa area. Kuya, ano nga itong ano to? Pomelo? Ano yan? Buni, ano ang kuha nito? Lemon. Ay, sorry po. Ay, nako po. Kalamansi na malaki. Kalamansi daw po na malaki. Ayan, yung kubo po ay presko siya. Ayan. Tiles po ang loob. Wow. Ayan po, tiles po ang loob ng kubo. Ano po? Ayan. Ayan po. Napakarami pong nyog dito sa kabilang side na are. Ano po? Ayan. Wow, ang daming nyog. Opo. Ayan, meron pong mga kalamansi. Napakarami pong kalamansi at lukban dito sa side na to. Pero yung pong part na yan, medyo po tumalibis ng konti. Konti lang naman po siya. Pero itong part na to, ito po yung pantayin. Ano po, pagpasok po natin, siya po ang pantayin. Then, ayan, may mga saging dun po sa kabilang side na ito. Ayan. Papasukin po natin at talagang ipinagmamalaki po nila na napakarami nitong nyog. Napaka-productive po nung area. Ano po, ayan, maliliit pa po yung mga nyug niya.
Then ayun, may guyabano dun sa side na yon. Then ito ay lokban. Wow, ang daming rambutan oh. Ayan po, may mga rambutan po siya oh. Oh. Ayun po, meron po siya dong kuprasan sa side na yon. Napakarami po niyang nyog, sabi ko po sa inyo. Yung po ang masasabi ko dito sa area. Productive na productive po siya. Tapos ang mga nyog po niya oh, napakabababa pa po. Tapos ang dami niya pong rahog. Ayan, napakarami niya po dong langka. At saka rambutan. Ayan, guyabano. Ayan po, napakarami pong guyabano oh. Hindi ko po mabilang itong mga guyabanong ito. Sa dami. Oh. Ayan po siya oh. Ayan, talaga po medyo talibis po. Ano po, paganyan po siya oh. Ayan. Napakarami po niyang nyog oh. Ang dami pong rahog. Ayan po, napakarami po talaga niyang fruit bearings. Ano po, ayan. Mga guyabano po talaga ang nandito nakahanay. Then, ayan, napakaganda po ng mga nyog niya talagang mamunga. Super dami po ng bunga, oh. Ayan po siya. Then, yung about po sa electricity, sa source of water, wala po tayong problema. Kasi meron po siyang tangki ng tubig. Ano po, ayan, makikita po natin ang hose dito. Ayan. Then super dami po niyang produkto. Napakarami po niyang produkto talaga, oh, promise. Napakaganda po nung area. Ayan po siya oh. Yun nga lang po, sabi ko nga po sa inyo is medyo dahilig. Ano po? Dito po kasi sa Buena Vista, Quezon, ay ang mga property po talaga dito is medyo dahilig. Pero maganda po ang dahilig, sabi ko nga po sa inyo, kasi pag kayo ay nagtanim ng halaman or ng gulay or what, ay hindi po siya, kapag nagtag-ulan, hindi po nabubulok yung puno niya. Ano po, ligtas po siya sa tubig. Ayan, napakarami po niyang nyog dito sa side na are. Ayan, ayan po siya oh. Then may acacia po doon sa side na yon, malaking puno. Ayan, dito po ay mga guyabano pa rin. Ayan po siya. Ang nyug po nito ay nasa more or less po ito ay 1,500. Ayan, namumunga na po ang mga guyabano. Napakarami po niyang guyabano. Ayan po siya, may mga bunga na oh. Okay. Ayan po oh. May mga bunga na siya. Then ayan, may mga langka po dito. Dito po sa side na to ay medyo pa rin po dumahilig. Ano po, dahilig lang naman po siya ng kauntian. Hindi po yung ganun katarik. Kaya nakabakod po sa kanya talaga ay guyabano dito sa side na are. Ayan. Okay, pasok po sa sapa. Ano po? Opo. Diyan po sa side na yan, nandyan po ang sapa. Mamaya po ay pupuntahan natin. Napaka-productive po nung area. Sa guyabano pa lang po ay talagang sulit na. Ayan po yung kuprasan. Then ayan, napakarami pa rin po niya dito guyabano. Then ayun, may kakao. Then ayun sa side na yon ay rambutan sa side na yan. Nasa 2,000 po. Talaga kuya, magda2,000 kasi napakarami. Dasik na dasik talaga. Ang dami po niyang nyug, promise. Ayan, tinan niyo po ang buko niya oh. Ayan, napaka sagana po niya sa pamumunga. Ayan po rin po yung guyabano. Then dyan po sa side na yan, medyo dumahilig din po siya ng kauntian. Napaka-anhay lang po niya.
Then ayun ang mga nyug. Kuya, nilulukad nyo para pabaare? Parang hindi nyo na ito nilulukad ah. Sa napakaraming nyug ay. Ayan po, talagang napabayaan lang po yung mga guyabano. Pero pag yan po ay nalinisan at naalagaan, nalagyan ng abono, yayabong po lalo ang mga puno niyan. Lalo po silang mamumunga. Ayan, ito pong dinadaanan kong to ay flat. Ayan. Halos lahat kuya ng tanim mo yung avocado ay avocado. Guyabano. Doon po sa side na yon. Doon po tayo sa may mangustin. Ayan. Napakarami po oh. Oh. Okay. Dito po ay medyo po dumahilig ng konti dito. Ano po? Doon po sa mga buyers na naghahanap ng may return income, ito na po 8.4 hectares. Dito po ito sa Buena Vista, Quezon. Ito na po yung swak na swak para sa inyo. Pag nabili nyo yung property, meron na po agad kayong ma-harvest na mga nyog. Ano po? May pagkakakitaan na po agad. Ayan, yung about po sa source of water, ayan pa rin po ang hose. May tangke po ito dito sa loob. Ayan, napakarami talaga niyang nyug. Oh! Napakarami pong nyug. Oh! Wala po akong masabi sa nyug. Opo. Napakarami pati. Opo, opo. Napakarami pong nyug, promise. Oh! Opo, tara po dun sa may tangke ng tubig. Ayan. Ayan po. Ayun po ang tangke ng tubig. Yung kubo-kubo na yon. At talagang malupit ang nyug niya, oh. Tamo, oh. Mga takaran pa lang. Pero ang lulupit na mamunga. Ayan po siya, oh. Oh. Napakarami po niyang mamunga. Oh. May mga pangilan-ngilan po siyang anahaw na kawitin. Ayan po yung tangke ng tubig. Yan po ay pababa po doon sa may kubo. Ayan, napakarami pa rin pong langka dito at guyabano sa side na are. Ayan po siya, oh. Medyo dahilig pa rin po. Ano po? Tapos may mga saging po sa panulib. Kaya po, doble po ang income nito. May saging sa ilalim, then may mga nyog. Ayan. Tapos may mga guyabano. Okay, yung pong kawayan na yan, kasama pa rin po yan. Ayan, mga nyugan pa rin po dyan sa side na yan. Yan, napakaraming langka dito sa side na to. Then, ayan, mga saging pa rin po sa panulib. Medyo po lamang yung padahilig. Pero, yung pong pagkadahilig niya ay mababa lang. Ayan po siya, oh. Ang daming ang kahoy. Oo nga, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kawayan. Baka yan yung ginagawa ko yung bambuset. Hindi. Yun po raw ay imported na kawayan, sabi ni Kuya. Ang dami po niyang buko, kung tawagin sa Bicol. Ayan, napakarami niya pong anahaw, oh. Kung kayo po ay magpapagawa ng kubo or magpapapalit po kayo ng bubong doon sa kubo, ayan, hindi na po tayo bibili ng pangbubong kasi napakarami pong anahaw dito sa loob mismo ng property.
Ayan. Oh, ang ganda oh, no. Tingnan nyo po yung kawayan, oh. Kakaiba pong kawayan. Hindi pala matinik yan. Hindi nga siya matinik. Opo. Hindi ba kinakain kuya yung labong niyan? Kinakain din. Kasi po ang kawayan ay yung baby nun, yung kasisibol pa lang po yun po ay kinakain dito sa amin sa Quezon. Ginagataan po yun. Ayan, napakarami pa rin pong nyug dito sa side na are. Ayan, dito po sa side na to may bangkal. Then, may pili. Ayan po, may pili dito sa side na to, santol din langka. Ayan, dito po sa dinadaanan namin na to ay pantayin. Ayun ang mangustin oh. Ayun po sa side na yon, may mangustin po doon. Then yan po ay dumahilig pa rin po ng konti. Ano po? Pero ito pong dinadaanan ko ay pantay. Sabi ko nga po sa inyo, wala pong perpektong lupa. Pag ganito po kalaki, ay talaga pong meron po yung dahilig. Ano po, ayan, napakarami pa rin pong nyog. Ang pag-uusapan po natin dito ay hindi sa dahilig na lupa, kundi sa produkto. Kasi talagang napakarami po niyang produkto. Opo, rambutan pa rin po. Itong side na are. Then, pantayin po itong side na are. Ayan po, meron pong antipolo dito, isang puno. Yun kuyang maulawin ang maganda. Oo, ito. Ayan po ang mga kahoy. Mga hardwood po talaga yan dito sa amin, dito sa Quezon. Maulawin po yan. Dito po talaga bumuka sa loob. Ano po? Magaling din po yung ginawang strategy ni seller. Bumili po siya ng frontage doon sa Barangay Road. Kasi talagang nandito po sa likod ang kanyang area. Ano po? Ayan, napaka-productive po talaga nung property. Ito pong dinadaanan namin na to, ayan, napantayin pa rin. Yung panabi po niya, ang medyo nagdahilig po ng konti. Ayan po, may mga number po sila dito. Talagang binilang po nila dito yung mga hardwood. Ano po, ito pong tangisang bayawak ang minarkahan nila. Pang 61 na puno na po siya, oh. Ayan. Kaya napakarami po niyang hardwood dito sa property. Sa hardwood pa lang po, panalong-panalo na. Pera pa po siya sa mga nyog. Ayan, ito ay star apple or kay Mito. Then rambutan pa rin po itong side na are. Then ayan, pumantayin pa rin po siya dito sa side na are. Hanggang doon, pantay pa rin po siya. Ayan, rambutan pa rin po dito sa side na to at mangga. Then dito naman po sa kabilang side na are ay tumalibis po siya. Ano po? Dito ay medyo malalim-lalim po ng konti yung pagkatalibis niya dyan sa side na yan. Pero pantayan pa rin po. Napakarami niyang kahoy talaga. Mahogany ito, di ba? Ayan po, mahogany. Yan po yung isang yang side. Matigas din yan? Makaasim po itong nasa gitna. Ayan, may 53, number 53. Ano ay number 52? Anong kahoy niyang kuya? Napakalaki po, oh. Talagang halos po dalawang yakap ng tao yun. Ninambera na po nila. Ibig sabihin po, tiningnan na po nila talaga kung ilan po ang makukuha dito ng mga hardwood. O ilan ang bilang dito ng mga hardwood. Ayan po siya. Ito, pantayin po dito sa side na are. Ayan. Mga guyabano pa rin po ang mga nakatanim dito. Nga lang, ay di maliliit lang po yung guyabano. Ano po? Ano to, Nara? Number 58, oh. Talagang inanuhan nila, no?
Napakadami pong kahoy. Opo. Ayan po siya, oh. Napakarami pa rin pong nyug dito, oh. Opo, sa kahoy talaga, Kuya Boundary, ito. Kaya hindi siya, yung presyo niya talaga ay ano din. Oo, tamang-tama. Binasi din lang talaga sa laman. Oo, produktado itong property na to. Opo. Napakarami, oh. Ay, napakarami po talagang kahoy. Ayan, antipolo pa rin dito sa side na are. Talagang ang dami. Nara yan, kuya. Mga nara dyan sa likod na yan. Ayan, napakarami po. Talagang ito po ay medyo talaga yung price po niya, yung price ng seller sa akin ay angko po talaga doon sa laman ng property dahil talagang sobrang productive po nung area. Ano po, ayan, napakarami po niyang rambutan dito sa side na to. Ang sabi sa akin ng caretaker kanina, yung guyabano niya dito ay nasa 500 ka puno, pero itong side na ito mga rambutan na naman po ito, oh. Sus Mariusep, napakarami pong kahoy dito, oh. Ayan, ito aking tapat na to ay Nara tree. Ayan. Halos mga tuwid na tuwid po. Yung pong nasa likod ay mga maulawi. Napakarami pong kahoy. Ano po? Kaya hindi po lugi dito ang makakabili. Talagang sa loob pa lang po ng property, yung mga kahoy pa lang po ay boundaries na po talaga kayo. Tapos pera pa po yung mga nyog, yung mga fruit bearings na mga nakatanim po dito sa area. Yun nga po, may nabanggit po ako sa inyo kaninang mangustin dun sa dinaanan ko. Then, napakarami din po niyang rambutan. Then ito, ang tawag nito sa amin sa Bicol is balikgang. Ano kuyang tawag dito ng ano? Lipute. Dito naman po sa Quezon Province, lipute. Sa amin po sa Bicol ay balikgang ang tawag niyan. Siya po ay 1, 2, 3, 4, 5 puno po siya ng balikgang. Ayan. Napakarami pong kahoy. Ay, oo, ang dami. Ito pa po, meron pa pong 2 puno dito sa side na ari, oh. Abay talaga naman. Nakalinyada po yung mga kahoy ng mga hardwood na nakatanim, oh. Oh. Ang lalaki na po pati. Ayan, medyo po dito dumahilig sa side na are. Ano po, ako po ay napalayo na doon sa Sapa. Hindi ko na po siya napuntahan. Nainggan niya po ako dito sa may side na ito. Pero dito po sa Buena Vista, Quezon, wala po tayong problema dito sa source of water. Kasi dito po ay maganda po ang kalidad ng tubig. At saka po kahit po dito ay tag-init sa Buena Vista, ay may tubig po talaga. Ano po, ayan, napakaganda po nung area. Sa mga nyog at saka sa mga hardwood po ay panalong-panalo na po kayo. Okay, ako po'y nalilibang na kasi talagang napakarami po niyang produkto dito sa loob ng property. Iikot pa po ako dito sa Buena Vista at alam naman po ninyo na ako'y taga-Tagkawayan, Quezon na. Kailangan ko pong maraming ma-vlog dito kasi minsan lang po ako bumaba dito sa amin sa Buena Vista, Quezon. Ano po? Okay po, ito pong property na to ay 8.4 hectares, then along Barangay Road, maliit lang po yung frontage niya sa Barangay Road. Ano po, naikwento ko na po naman sa inyo na binili po ni seller yung frontage doon, kaya po meron po tayong frontage doon sa Cemented Road. Mula naman po sa town proper ng Buena Vista, Quezon ay nasa 8 kilometers po ang layo niya. Then, napakarami po niyang nyog.
talagang dasik po yung property ng nyog. Napakarami po niyang fruit bearings, napakarami po niyang hardwood. Iba-iba pong hardwood ang mga nandito sa area. Then yung mga prutas na hindi ko na nakikita ay nandito po sa loob ng property. Like yun nga pong baligang na sinasabi ko sa inyo na dito po sa Quezon ay ano na nga yung kuya? Yung baligang ano na nga dito? Lipute. Ay Diyos ko po. Yan, napakarami pong nara. Sobra pong productive ng property. Ano po? Ang presyo po nito ay 8.5 million. Slight nego. Kayo na po ang mag-uusap ni seller about po sa presyo. Ako po ay mag-upload lang sa YouTube, magbebenta lang sa inyo or mag-aalok. Sa mga buyers po na gusto ay productive at may return income, eto na pong property na to ang swak sa inyo. Baka po iniisip niyo ang mahal ng presyo ni Geraldine doon sa property. Depende naman po kasi yon sa kalidad ng area. Ano po, eto pong area na to ay talagang hindi kayo lugi. Sa laman pa lang po ng area ay sobrang panalo na po kayo. Sa kahoy pa lang po ay boundaries na po talaga. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching. Okay, good morning everyone. Bye-bye. Ayan, konti pa pong pasada kasi nandito po ako umikot. Napakarami pong pili dito sa side na areo. Talagang wala ka talagang sasabihin dito sa ano, ang laking puno nung kuya oh. Patigas pa rin yan, di ba? Halos po ay lagpas isang yakap ng tao. Then ayan, mga mahogany po yan dyan sa side na yan. Ayan po, dito pa rin po sa kabilang side na to. Ayan, may mga lansones po dito. Ayan, napakarami po niya talagang fruit bearings. 1, 2, 3, 4, 5. Opo. Napakarami pong lansones. 5, 6, 7. Nasa 10 puno po ang lansones dito sa side na are. Ayan. Ngayon lang po ako nakakita ng black bamboo. Oh. Oh. yung pong sabi po ng tenant, yung pong puno ng yung ganito ay nasa 10 ganyan ang kawayan dito sa loob ng area, yung black bamboo na yan. Then tingnan nyo naman po yung mga kawayan oh. Hindi po siya yung katulad ng kawayan na dito sa bundok na pangkaraniwan. Tingnan mo po oh, ang lalaki po niya. Okay po, inikot po talaga. Ayan ang sapa, ito po ay boundaries. Ano po? Ito po yung tapat ng property. Ayan, ito po yung mga bamboo, na mga kakaibang bamboo. Mga hybrid po yung mga bamboo na yan, sabi po ng tenant. Ayan po ang sapa. Oh. Ito naman po yung mga mangustin dito sa kabilang side na to. Ayan.